Yung binabanggit nyo po na 4-piece feeding programs, gulayan sa paaralan, nung naipasa po itong mga batas na ito, hindi na foresee nitong mga mambabatas natin na madadagdagan yung weight ng bigat ng trabaho ng mga nasa DepEd? I'm sure na foresee din po yan. Pero kasi yung pag-rationalize, kasi pag bawat batas, iisipin mo naman kasi hindi naman to isang buong role, di ba po? Na isang buong tao kailangan mo talagang idagdag sa bawat school para lang sa Mm-mm. isang bagay na Mhm. ganito. So, ang mahalaga po siguro is tingnan lahat ng mga batas na ito or executive orders, tapos pag-isahin. So, ginawa po yan ng DepEd recently. So, last year po, nag-submit na ang DepEd ng proposal sa Department of Budget and Management na sa hinaharap, pagkakaroon po sana ng Project Development Officer ang lahat ng DepEd schools na siyang aako ng mga responsibilidad ng ito sa ilalim ng mga iba't ibang batas para may isa o dalawang tao kapag may ganitong responsibilidad sa kanya na, hindi na Okay. sa teacher. So, Doc Carol, ang proposal, ito rin yung proposal ninyo, same with the proposal ng DepEd, na dapat may non-teaching Opo. personnel na tututok dito sa mga programa na ito. Iaalis na natin yan sa workload ng teachers natin. Definitely po, definitely. At yan din talaga yung, di ba lagi nga sinasabi ni Secretary Angara na kailangan nating tulungan yung mga guro natin. Yung admin officers po, for the first time ngayong 2026 budget, lahat ng school may isa ng admin officer after many years of really putting in that effort na magkaroon ng admin officer ang mga schools. Susunod po dapat talaga yung project development officer. Okay. So, yung admin officers natin in some other schools na dagdagan na, pero yung binabanggit nyo po na project officer at yung iba pang admin officer na kailangan sa mga eskwelahan, pasok po ba yon dito sa budget natin for next year? Pwede na ba nating maipatupad yan para kahit papano mabawasan na nga po itong mabigat na trabaho ng mga guro? Yung admin officers po kasama na sa 2026 budget. Lahat ng schools may admin officer na. At Mhm. talagang malaking budget ang inilaan dito sa 2026. Yung project development officer hindi pa yata kasama. Aside from this, yung pag-streamline po nitong mga interagency engagements natin, kailangan ba ng mas structural reform? Para talagang Yes, makabalik sa opo. focus yung DepEd sa pagtuturo sa basic education? Opo, kailangan po talaga yun. Actually, yung alam na rin po ng Pangulo ito kasi nag-meeting na rin si Secretary Angara at saka ang Pangulong Marcos dito. Kaya po inilabas nga yung Education and Workforce Development Group. Pinirmahan po ni PBBM po yung Admin Officer 36. Isa sa mga responsibilidad ng workforce group na ito ay i-rationalize yung 261 interagency bodies para po talagang makatutok ang DepEd sa mahalagang trabaho nito, which is really yung pagkatuto ng mga bata. Dito po sa ating yung mga binabanggit nyo kanina na admin officers natin, sir, kasi di ba ngayon meron tayong kakulangan sa mga guro natin dito sa bansa. Sa paghanap nitong mga kumbagay papalit para hawakan itong mga trabaho na ito na hindi na dapat sa mga guro, hindi ba tayo nahihirapan sa paghanap nitong mga admin officers na ito? Sa kasalukuyan, hindi pa naman po. Pero siguro kailangan pag-isipan nga na pag dumami at nagkaroon pa tayo ng project development officer, ano kayang background. Kaya actually, isang idea po Yun. dito is, what if gumawa na si TESDA rin ng NC para sa mga school PDOs or school admin officer para akma agad yung training at saka background ng mga i-hire po natin sa mga schools. Kasi kung baga, ano kayang background ang makakatulong talaga sa mga principal at sa mga teachers, hindi po ba? Oo. Sila ba dapat ay graduate ng HR o dapat pa graduate sila ng Exactly, opo. education? Oo. Or public administration or Yes. bookkeeping ba. So kailangan pag-isipan ito at makipagtulungan sa TESDA na talagang Mm-mm. maayos na yung makuha po nating mga tao. So ngayon, ang meron tayo are the admin officers, pero itong mga project development officers by 2026 pa. Siguro po sa 2027 unless mabigyan pa Mm. ng karagdagang pondo ang DepEd para makakuha ng mas maraming project development officers. Oo. At sa ngayon, yung mga admin officers na na-hire na natin, ano po ang qualifications na kailangan? Alam niyo po, I think basta college graduate po eh. Kasi sa totoo lang po, ang kailangan natin kausapin dito is Civil Service Commission. Kasi minsan po generic naman yung ating degrees, ang nakalagay relevant degree. Hindi po ba? So medyo mabilis naman siyang ma-comply. So ang nangyayari po kasi ang trabaho ng admin officer ngayon, tumulong sa principal pagdating sa, kumbaga, di ba registrar din? Wala din gumagawa ng trabaho ng registrar. Mm-mm. Walang gumagawa ng trabaho ng bookkeeping.
walang nag-account for finances ng school. So ang nangyayari po, itong mga admin officer, siya ang sa kanya humuhuho lahat ng karamihan sa mga responsibilidad na ganito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!